Narito kami ng aming grupo upang mag-interview. Narito kami sa Barangay Hall ng San Vicente. Magandang hapon po. Dito kami nga po pala ako po si Stephen William Emotion tsaka si Kulyado po. i-interviewin po namin kayo tungkol po sa barangay po. Okay po. Simulan po na po. Ano po yung pinakamahirap na part sa trabaho niyo po? Mag-areglo. Mag-areglo ng mga kaso-kaso. Kung may away kasi minsan kapag sa pinakamahirap sa mga babae. Oo. Diretso yung bangayan nila. Hindi compare sa lalaki. Silang kausap. Madaling kausap. Oo. Payag po ba kayo na pwede na po makulong ang mga 11 Yes. Kasi mostly naman na ngayon, yung mga mas mata yung nasangkot sa sa mga gulo-gulo. Bilang isa pong kapitan, ano po ang mga nais niyo pong mangyari o mga future projects niyo po sa barangay? Yung Parang mga plano niyo po na parang gusto niyo pong ipatupad sa barangay niyo po. ayun, yung ordinance ng curfew, meron na kami pero hindi pa na-implement ni Kapitan. Ayun, meron na kaming curfew dito tapos ang daming ordinance na naipasa eh. Ano pong payo nyo or advice po sa mga kabataan po na is maging party po dito? Huwag na pasukin yung politika, magulo ang politika. Yan lang. At magulo, stress lang. Ano po yung rason niyo dahil naging tumakbo po kayo bilang kapitan sa barangay po? Hindi, kasi nung ikwento ko na lang kay Kapitan. Kasi si Kapitan, tatlong beses siya naging kagawad. Number 1 kagawad siya, kaya nagbo siyang kapitan na lang. Kasi sabi nung dating kapitan, siya yung susunod. Tapos nilabanan niya. Kaya tinuloy niya ni Kapitan. Ano pong masasabi niyo po sa death penalty? Death penalty? Okay naman yung death penalty tawa. Sa mga nakagawa naman ng krimen eh. O tayo naman, wala tayong nagagawang krimen, hindi huwag kayong matakot sa death penalty. Ano po yung mga plano niyo na pong ipatupad sa mga susunod na mga buwan o araw sa barangay po? Yung mostly naman problema ngayon sa daan. Sa daan-daan lang. Ano po yung programa po ng barangay para po sa mga kabataan at matatanda po? Programa po para sa mga para sa sports, ganon. Para makaiwas sa illegal na droga, sa mga bisyo, dapat tutukan nila sa sports. Ay, tutukan namin sa sports. May paraan po ba kayo para masigurado niyo po yung mga seguridad o kaligtasan ng mga nakatira po sa barangay? May CCTV naman tayo. Tapos sa susunod ay itong taon, kasi nasira yan nung bagyo na mas lakas yung hangin eh. Kaya nasira yung iba. Tapos itong taon may nakabudget din na 6 na cameras din dyan sa papuntang bayan. Ano pong mga hakbangin ng mga barangay para po sa mga negosyo at sa komunidad? Trabaho. Wala na kasing trabaho dyan. Kaya mostly ngayon naman yung mga ibang lumilipat bahay, barangay, bayan na lang para magtrabaho. Hanggang doon lang po yung interview po namin. Sila na rin po mag-interview. Sige po, thank you. Kanta o sayaw? Wala to. Kape o soft drinks? Wala din. Tanod na pogi o tanod na laging nasa duty? Tanod na nasa duty. Libreng lugaw o libreng wifi? Lugaw. Libreng bigas o libreng chismis? Bigas. Kape o red horse? Red horse. CCTV o chismosang marites? CCTV. Tupperware o kaldero? Tupperware. Chinelas o sapatos? Sapatos.
Puto o patsinta? Puto. Misis mo o barangay mo? Misis ko. Umaga o gabi? Umaga. Merienda o meeting? Merienda. Utang o donasyon? Donation. Sako ng bigas o sako ng problema? Sako ng bigas. Umuulan ng project o umuulan ng problema? Umulan ng project. Ay, go. Tama. Ayusin ang kalsada o ayusin ang love life ni Kagawad? Ayusin ang kalsada. Kumain ng 5 kwek-kwek o makinig sa 5 reklamo? Kumain ng kwek-kwek. Mas mahirap, mag-budget o magpatahimik ng kapitbahay? Mag-budget. Kapitan sa barangay o kapitan sa kwentuhan? Sa barangay. Ayan po. At dito nagtatapos ang aming interview. Muli kami ang Group 3 Brodies. Thank you for watching. Thank you for listening. Ito ang TV Brody. Nakabuha ka lang baliw.